Hello everyone! This is Jokay once again and welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, nandito nga ako sa Udon Pasare. At dahil nga birthday ko kahapon, kaya naman magliligalig tayo ngayon. So, gusto kong pumasok sa isa sa mga museum na nandito sa Udon Pasare. But before anything else, kakain muna tayo guys dahil gutom na ako. Hindi pa ako nagbe-breakfast. So, andito nga tayo sa restaurant. Ayan. Check natin. Hello. Speed mas. Sigaret lang yung mitos. No. I just want inside. Can you speak English? No, just inside. Do you have place inside? Yes. Okay. Thank you. I'll wait for a while, guys. Oh, dito tayo. So, magko-coffee nga tayo. Ayan guys, I'm having cappuccino and San Sebastian cheesecake. Ang sarap ng cheesecake nila dito guys. At meron pa talaga siyang chocolate na melted chocolate. So, you can put it on top. Napakasarap niya guys. Sarap. Ganda rin yung... This is new open. Pero hindi ko alam kung gaano nakatagal. Ayan. Hindi naman siya yung talagang matagal na coffee shop. Kasi dati wala to guys. At ayan. Kaya medyo bago pa siya. At meron siya sa baba. Siguro yung mga main courses nandun sa baba. So since breakfast pa lang naman ako. Pero 2 o'clock na guys. Breakfast pa lang ako. Mamaya na ako magla-lunch. So, ayan. Hindi ko nakikita yung may kanya-kanya pala siyang kwarto. So, hindi lang pala isang ito yung coffee shop na pinasukan ko. Ito naman yung chicken house. Hindi ko kasi nakita, guys. Ito, iba pa pala siya. So, ang ganda ng ang ganda ng lugar na to. Ngayon ko lang siya napuntahan. At ngayon, papunta na tayo, guys, sa museum. First time ko guys papasok sa museum. No, hindi pala. Hindi ko pala first time. May napasukan na ako dito na isang museum. Yun yung Wax Museum. Pero it's been long time. Parang 3 years ago. Ganun na siya katagal. Or 4 years ago, 5 years ago. Ganun na siya guys katagal. Kaya hindi ko na alam yung updated na itsura nung museum na pinasok ko. Actually, nandun lang siya sa baba. Ngayon naman guys, pasukin natin yung Hammam Museum. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina guys, andito nga tayo ngayon sa Udon Pasare na kung saan ito ay isa sa mga tourist destination ng Eskişehir. At kung magagawi kayo dito guys, ang unang-una nyo talagang mapapansin ay ang kanilang colorful houses na kung saan ito talaga yung main attraction na pwedeng i-offer sa inyo ng Udon Pasare. At papunta nga tayo ngayon guys sa Hammam Museum na kung saan nadaanan ko rin yung mga store ng maliliit na art. At kahit dito sa labas guys, may art na sila. Hindi pa to museum guys, pero makakakita na kayo ng maraming art na naka-display dito guys. Napaka maaliwalas ang lugar na ito. And at ito nga guys, may isang shop na puro naman stone ang kanilang mga product. So sobrang na-miss ko ang lugar na to guys dahil before, sakop kami ng Udon Pasare. Udon Pasare guys is municipality actually. And ngayon naman guys is napalayo na kami kaya bihira na lang talaga ako makapasyal dito sa Udon Pasare. Ayan nga guys, makikita nyo yung different color ng mga houses nila. Ayan guys, malapit na tayo sa Hammam Museum. Actually, ito na pala siya. Let's try there. Sa Udon Pasare, ang napakaraming museum. Nagkalat ang museum dito. So, eto, kung mapapansin nyo guys, ito, yan is
um, art museum. At eto naman, let's try this guys. Kasi sabi ng alaga ko, maganda daw ang Hammam Museum. Tingnan natin. So, eto nga guys, nakakuha na tayo ng ticket sa Hammam, 80 tele, which makes like 160. Pa. This one, no? Oh, dito. Pasok tayo dito. Uy. Merhaba. Niyetimizin kare kodunu koyuyoruz. İçeride video kaydı alınmıyor. Biraz ses yapıyoruz. Ekranlarda kullanabilirsin. You can take photo but don't use flash. Video recording the forbidden. No video. Okay. Wait. Just picture. Just picture. Yes. Okay. Without flash. Okay. No flash. Okay, thank you so much. I'm from Philippines. Sorry. Philippines. Yeah. Thank you. Thank you. Ayaw nila guys ng no video. Ayun. Ayan nga guys, narinig nyo naman bawal kumuha ng video. Itatry ko sanang pumuslit kahit konti lang kaso nabuko pa ako. Kaya wag na nating ipilit guys. Bibigyan ko na lang kayo ng konting information regarding hammam or yung tinatawag nilang Turkish bath base dito sa mga mababasa ko. So sa pagpasok nga natin ng kanilang museum guys, ito na agad ang bubungad sa atin ng kanilang fountain. I'm not sure guys kung ano yung relevant ng fountain sa hammam pero naisip ko lang dahil siguro yung fountain is meron siyang continuous flow of water. Same as sa hammam, pagpasok nyo dun guys is talaga naman yung tubig dun is continuously flowing and this is exactly what bathhouse of hammam looks like. There is room for girls and of course guys, meron din namang room for boys. Definitely guys, separated siya. In traditional Turkish bath guys, you can have a massage with many different techniques. Isa nga doon yung tinatawag nilang scrubbing and they are using special gloves just to remove the dead skin of your body and then followed by bubble bath together with soapy water. Napakasarap talaga guys sa feeling nun. I used to visit hammam once in a while guys, especially after summer. Dahil alam nyo naman dito sa Turkey guys, kapag summer, lahat ng nannies, lahat kami nakababad sa dagat. Kaya naman guys, pag umuwi kami dito sa Eskişehir, talaga namang pumupunta ako sa hammam para magpamassage and at the same time para mag-scrub. Pero hindi ko talaga guys alam yung importance ng hammam para sa mga Turkish people. Kaya naman guys, naisipan ko talaga na i-research kung ano ba yung kahalagahan ng Turkish bath or hammam para sa mga Turkish people. Based on research nga guys, Turkish bath experience is not limited to cleaning and massage. Para sa mga Turkish people, it is also their social experience. Dahil nga guys sa loob ng hammam, nakakapagkwentuhan sila, nakakapag-relax sila, and even they can drink chai or tea while they are chatting. And most of all guys, they can get health benefits from that Turkish bath experience.
tayo guys. Ayan. Exit na tayo. Ito na yung pinakalabas. Ayan. Ayan guys, nakalabas na nga tayo ng museum. Nakalabas na nga tayo guys ng Hammam Museum. At hindi lang tayo pinayagan na mag-video sa loob, pero allowed naman yung mag-take ng photo. Nag-enjoy din naman ako guys kasi hindi siya crowded, hindi crowded yung loob at meron siyang per picture or per station, meron naman siyang translation ng English. So babasahin mo na lang, makakakuha ka rin naman ng idea at napakaganda. Nag-enjoy talaga ako guys kasi nga nagpupunta talaga ako sa hammam at yung tradition ng hammam kasi ng mga Turkish people is parang wala talaga akong idea. Basta sa akin makapaghamam ako dahil ang importante sa akin makapagpa-massage. Yun lang talaga guys ang ina-after ko kapag pumupunta ako ng hammam. Pero yung talagang in details, kahit pala yung mga tabo na ginagamit nila, yung mga sabon na ginagamit nila is may mga history. At ayun, very thankful ako kasi kahit pa paano nagkaroon ako ng idea kung ano-ano yung kung ano talaga yung hammam para sa mga Turkish people. At dahil nga guys, meron pa tayong oras na makapunta sa ibang museum, lalo na guys na ang mga museum dito sa Udon Pasare is magkakatabi lang. So, puntahan pa natin ang isa sa mga museum na pwede natin puntahan dito sa Udon Pasare. See you there guys!